na-overwhelm talaga. Kasi napakaganda. Hi guys! Welcome back to another vlog. Ayan, so it is officially our day 1 here in Rome, Italy. Punta na tayo ngayon sa Vatican City. Magte-take lang tayo ng bus. So we'll start sa St. Peter's Square mismo. So magte-take tayo ng mga pictures doon. And then papasok naman tayo sa St. Peter's Basilica. And then after lunch, siguro we'll go to the Vatican Museum kung saan din natin mapupuntahan yung famous Sistine Chapel. And to end the day, we'll try kung kakayanin natin na pumunta sa Castel de San Angelo. Quick lang din, dito kami nagsistay sa Hotel Scott House. Ito yung hotel namin. So it is actually located near Roma Termini. Ayan, so I think estimate ko siguro parang mga 5 to 10 minutes lang, as in parang 2 blocks away lang, nandito na kami malapit sa train station. Actually, nabook namin to, magugulat kayo kung magkano. So, nabook namin to around 6,000 pesos per night for 3 persons yun. So, imagine niyo aabot lang sa around siguro mga 2,000 something per person per night. Make sure na you plan ahead. Kami literally 1 year ahead namin to planan. Kaya binook na namin yung hotel sa Agoda, using yung mga pay now, mga pay later nila na scheme. And cancelable din yun. So if ever, kunwari, hindi na kayo tutuloy or hindi man ma-approve yung visa nyo, pwede nyo i-cancel, di ba? So, ang maganda doon, nalock na namin yung murang presyo a year ahead. It also comes with breakfast. So, papakita ko na lang dito yung breakfast spread nila. Pero don't expect talaga na sobrang dami yan katulad ng mga ibang hotel natin sa Asia. Isipin nyo, malaking minus na rin yan sa mga gagastusin nyo. Actually for today, gusto ko actually pakita lang yung mga binili ko na to actually secure yung mga bags nyo or yung mga valuables nyo. So yung first item na gusto ko pakita is actually this one. Ayan. So ito yung bag ko ha. Ayan. So ito mismo, simple lang siya na ang tawag dito is carabiner. So yan, naka-lock na yung bag natin and zipper. And i-hook lang natin to dun sa metal. So pag may kakapitan. So tingnan nyo hindi ko mabubuksan yan. Hindi ko na mabubuksan yung zipper kasi naka-lock na yan. So yun yung use nun. And second is, kung especially, syempre, Europe tour, hindi naman kayo magstay lang sa isang city. Main mode of transportation din nila minsan palipat-lipat ng city is train, diba? Minsan 3-hour journey yun, so kailangan mong ilagay yung luggages mo sa isang location. So ito naman, napanood ko to kay Jax Reyes. Ayan. So ito naman, kaya nyo, may mga key lock combination yan, and ito may string. So pwede mo to gamitin para malak mo yung luggage mo dun sa mismong luggage rack sa train para hindi manakawan. Yung last item naman natin, ito it's more on, syempre dahil mahabang lakaran, you need to keep yourself hydrated. Unfortunately, napakamahal ng mga water dito. Parang yung maliit na bottle water nila, parang mga 150 euro, 1 euro, or pwede mas mahal pa. Depende kung saang location ka. So ito naman, very compact. Ayan. So makikita nyo hindi nyo alam kung ano siya. But actually, this is a water bottle. Oh, 'di ba? Collapsible lang siya. Ang mga napanood ko naman dito, especially sa Rome, may mga location, yung mga tourist spot na actually pwede kang kumuha ng water. Ayun lang sa mga tips natin. So after that, ayan, alis na tayo guys kasi anong oras na rin? It's already 8 o'clock. Ang bus natin dun is mga 40 minutes pa. So yun, we'll go ahead and see you guys later. Hi guys! Andito na tayo sa baba ng hotel natin. So, papunta na kami dito sa may Roma Termini kasi meron ding bus station doon papuntang Vatican City. So, gusto ko lang pakita sa inyo quickly yung surroundings natin. So, ganyan lang itsura niya guys So, sa tapat natin, ayan, may KFC din. Pero mapapansin mo, since malapit siya sa may train station na main, talagang puro turista rin yung mga tao dito. Ayan guys, so imagine niyo, yan mismong structure na yan. Yan na yung Roma Termini Station. Ganyan siya kalapit. Talagang 5-minute walk ka lang, makakapunta ka na dun sa main train station. Tsaka yan na rin yung way natin papunta sa
airport. Pero I believe sa harap niya, meron namang bus station doon. So pwede na doon tayo maghahanap ng bus natin papunta sa may Vatican. Ito yung bus stop dito sa may tapat lang ng Roma Termini. Ito yung Roma Termini. Yan, so hintayin natin. So for this one, sakay tayo ng bus 64 for San Pietro. Yan, ang dami naman dito na papuntang St. Peter's Square. Bus 64 yung sasakyan natin. Hi guys! Ayan, nakababa na tayo ng bus 64 galing sa Roma Termini Station. So actually yung pagbayad namin, ginamit lang namin yung credit card namin. So kung may credit card kayo or debit card kayo, tap to pay lang siya. So far, ang ganda nung experience namin na nag-bus kasi parang medyo nakaikot ka na rin ng city. Ang ganda nung Rome, as in hindi ko ma-describe yung ganda niya. Para bang naka-filter yung buong city. Kasi yung lalo ngayon na may araw na, napakaganda nung pagtama nung araw doon sa mga building nila, na yung color nila yung parang orange, brown, yellow, ganong mga tone lang, pare-pareho lang. Tapos ang daming old structure na napakalaki. So dadaanan na rin namin kanina yung mga Trevi Fountain, Colosseum, which is yung mga pupuntahan natin no next days. So ngayon, ayun, medyo hingal na kasi parang mga 5 to siguro mga 10 to 15 minute walk papuntang Vatican. So ayun, pakita ko na lang sa inyo guys pag nandun na tayo sa St. Peter's Square. Hi guys! Ayan, nandito na tayo finally after 10-minute walk dito sa may St. Peter's Square, which is ito yung sentro ng Vatican City. Ayan, so makikita nyo na dito sa may likod ko, yung malaking building na yan, ito yung St. Peter's Basilica. So mamaya, actually, papasok tayo dyan. So for now, gagawin natin is magpipicture-picture muna tayo sa labas. As in, first impression ko dito, napakaganda guys. Sobrang engrande nung buo, yung floor, naka-cobblestone. Para ka talagang, alam mo yung feeling ko na napaka-surreal na kala mo nasa pelikula ka pa, pero ngayon nandito na tayo sa mismong Vatican City. So isa sa mga favorite ko na movie and book ni Dan Brown is Angels and Demons. So makita niyo sa movie na yun na all around Vatican City saka Rome, umikot sila na napakaganda talaga. Ibang-iba siya sa personal guys. So sobrang thankful talaga tayo sa opportunity na makapasok dito. Grabe, as in ang ganda. So yun nga, yung isa sa plano namin puntahan dito is yung tinatawag nilang mga holy doors. So I believe in Rome,
alone, merong 4 na holy doors. So yung isang holy door is nandito mismo sa loob ng St. Peter's Basilica. Imagine nyo guys, itong mga holy doors na to, binubuksan lang to every 25 years. So actually marami mga Catholic pilgrims na pupunta dito and pinupuntahan nila lahat ng mga location ng mga holy doors na yun. So for us, ito lang muna ipupuntahan natin. And mahaba yung kailangan may mga reservation ni kayo. So wala namang bayad yun. So meron silang I believe Jubilee or Jubileum app na you could actually register when you visit. So nagawa na namin yun. Excited talaga tayo dito. Personally, hindi ako ganun ka-devout Catholic but I'm still Catholic. Pero being in the presence ng Vatican City, nandito lang tayo. As in, sobrang laking privilege na. Love ko talaga si Pope Francis, yung the late Pope Francis. So I hope na during my trip here, mapuntahan din natin kung saan siya nakalibing. Ayan guys, so magsa-start muna kami dito sa may Holy Door kasi yung appointment namin is 11 a.m. So time check, it's already 10:30. So hanapin muna namin yung entrance. So magtanong lang kayo guys dito sa mga naka-green. Actually, kitang-kita nyo naman sila kasi naka-neon green din sila. So magtanong lang kayo kung saan yung entrance, kung saan yung mga pila. So siguro kung pupunta kayo mga next year, wala na tong Holy Door. So doon na kayo sa mismong St. Peter's Basilica. So dito pala yung start dito sa may dulo ng Holy Door Pilgrimage. So dun sa information, binigyan kami ng parang pamphlet ng prayer na dadasalin mo habang naglalakad papasok dun sa Holy Door. And then, meron din silang mga goodies since this is a Jubilee year. So tingnan nyo guys, sabay-sabay tayo maglalakad papunta dun sa may mismo St. Peter's Basilica. And guys, susunod lang tayo dito sa may group natin para dun sa Holy Door Pilgrimage. Ang maganda naman dito is separate line siya papasok ng St. Peter's Basilica. So, mas maiksi talaga definitely than the regular line. Guys, ayan na yung Holy Door. Imagine niyo, open lang yan ng every 25 years during Jubilee year. Yan, papasok tayo dito para sa St. Peter's Basilica. Guys, sobrang na-overwhelm talaga ako. Kasi napakaganda. Dito na tayo sa migit ng area ng St. Peter's Basilica.
Grabe, as in, naiyak na talaga ako. Sobrang nakaka-overwhelm talaga dito. As in, hindi ko alam yung feel ko. Kahit alam mo yung daming tao dito, parang napaka-intimate pa rin niya. And kanina kasi may misa rin dito, so may mga tumutugtog. Sobrang na-emotional talaga ako, guys. As in, so kung Catholic kayo, or actually kahit hindi kayo Catholic, so ito yung isang piece of history ng mundong to na I think dapat yung puntahan at least once in your lifetime. Yung, di ba sa mga basilika, mapapansin nyo, cross yung shape niya. So ito yung intersection ng cross. So napaka-grande na altar. So meron, ang dami dito actually, bawat area meron ding chapel. Ito meron din sariling parang pwede rin mag-mass. Pero I think pag yung mass ni Pope mismo, dito sa may gitna lang. Hi guys, ayan, nakalabas na tayo ng St. Peter's Basilica. Grabe ang daming tao pero okay naman siya, sobrang ganda talaga as in. So ngayon, time check, it's already 11:30 a.m. Maghahanap muna kami ng spot namin for lunch. And mamaya hintayin namin yung appointment naman namin, Vatican Museum, which is at 4 p.m. pa. So yun, mayroon yung sariling ticket and kailangan bayaran yun. So kami, nag-book lang kami sa Klook. Ang kasama na doon is actually, bukod doon sa museum, kasama na rin din yung Sistine Chapel. So ayan guys, kain muna kami. See you guys later. Nakahanap kami dito ng food spot dito sa may labas ng Vatican mismo. Ayan, so ang pangalan niya is Egg. So umorder lang ako ng authentic nilang carbonara. So, ayan, kasama natin yung aking sister. Say hi. And si ate ko. And then, ito pa yung iba kong kasama. Ayan. So, sister and ate Cassie. Ayan. Buongiorno. Buongiorno. Ayan. So, tingnan nyo guys ha. Dito kami kakain. Yan ang background namin. O, diba? Sa kalsada na kami kakain. Hinintay lang namin yung order namin. O. Diba? Very Italian and European ang ating peg for today. Kain muna kami and then mamayang afternoon naman, ipon na kami ng energy. 4 p.m. naman yung aming time sa Vatican Museum. So, later. Ayan, dumating na yung order namin. So, in-order ko yung kanilang carbonara. So, syempre, nandito yung authentic na carbonara na gawa lang sa egg and cheese. Ito is 850 euro to. And fresh pasta. Ganyan itsura niya. Dilaw na dilaw lang. Tapos may option na lagyan ng chili. So, ako nilagyan ko ng chili. Try natin. Wow. Ang sarap. Ayan. Ganyan. Ang sarap niya guys. Kain muna kami. Naglalakad naman tayo ngayon papunta sa Vatican Museum or Museo Vaticano. Actually, ito yung tricky part dito. Nasa ibang lugar yung entrance niya. Actually, nasa labas na ng Vatican City. Make sure lang na check nyo mabuti, mag-Google Maps kayo para malaman nyo kung saan mismo papasok. Pero yun nga, from the St. Peter's Square kanina, siguro 20 to 25 minutes pa. Kaya yun nga, nag-lunch muna kami kanina and nag-rest dito. Be prepared lang sa lakaran. Alam nyo naman dito sa Europe talagang kung gaano ka majestic at grand yung Vatican, ganon din siya kalaki talaga. Dapat handa kayo sa paglalakad. Tingnan, ganda guys, oh. Ang ganda ng weather ngayon. So, quick, ang highest weather ngayon is 18 degrees. So, jacket weather, Baguio weather. Sa gabi, bumabaksak siya ng mga 5 degrees. Kaya ngayong November, I think okay din pumunta dito. And swerte kami kasi walang rain forecast ngayon. Ayan guys, pag makita nyo na itong mga walls na yan, may sign din naman dito yung Museo Vaticano. So uphill siya.
Yung walls na yan, actually, parang yan ay walls mismo ng Vatican. So, masasabi mo na ito yung border ng Rome tsaka Vatican. Ayan. Pero yung entrance niya nandito sa gilid So, i-search nyo na lang ulit sa Google Maps. Okay, so, kung pupunta kayo dito make sure to book tickets kasi free naman siya pero ang haba ng pila kapag wala kang ticket. Ayan, ganyan kahaba So, doon lang tayo sa may kakat natin yung line kasi may ticket naman tayo. Ayan, ganyan kahaba guys Hi guys, papasok na tayo sa Vatican Museum. Ipapascan lang natin yung ticket natin. One ticket and this one. Thank you. Thank you. Kapasok na kami dito sa may Vatican Museum. Tapos may area dito, as in pagpasok nyo sa entrance, lalabas kayo. Napakagandang view. Ayan guys, kita nyo. Nandun yung dome ng St. Peter's Basilica mismo. Ayan guys, picture kayo dito. Ang ganda dito guys. Ganda ng spot dito guys. So hindi pa kami nakapasok sa mismo museum. So ito muna yung pupuntahan namin. Napakaganda. So sa gitna ng St. Peter's Basilica tsaka dito sa museum, meron silang area din ng mga gardens. I'm not sure kung makaka-access tayo dyan. Pero ito siya check nyo. Okay, so wow, may seagull pa. Ganda.
welcome back. Nandito tayo ngayon sa ating hotel room. So actually, nakauwi kami dito sa hotel namin ng mga 8:30 na. So imagine yung nag-start kami ng early kanina ng mga 8 o'clock, di ba? Actually, quick story time dito is na-underestimate namin yung time na kailangan mo dun sa Vatican Museum. So akala ko maiksi lang yun. Yun pala, sobrang haba niya. So if kayo gusto nyo syempre makita yung Sistine Chapel kasi because of the historical significance, sobrang dulong-dulo pala siya. Ang estimate namin, inabot kami ng mga 2 hours. Sobrang daming stairs, sobrang daming up, down, sobrang nakakapagod siya. So imagine nyo, so first day pa lang namin, sobrang pagod na pagod na. Pero worth it naman siya puntahan definitely if ang gusto mo talaga is yun nga, makita yung history. And maganda naman sa Vatican Museum is hindi lang naman religious yung mga art na nandun. So meron din sila mga collection even ng mga sculptures na gawa ni Michelangelo, Bernini, ng mga ganong sikat na artist. Even yung isa natuwa ako is meron sila nung painting dito ni Van Gogh ng La Pieta, right? So to even contemporary art. So after na lang ng Vatican, maganda naman dito, maraming bus. So sobrang accessible na mga bus nila dito. So may malapit na bus stop. And kagandahan naman is since yung hotel namin na dito lang sa Roma Termini, may malaki talagang bus station sa harap ng Roma Termini. So tingin ko halos lahat talaga ng bus route pupunta dito. So talagang goods na magstay dito sa Roma Termini. And so after that, nag-dinner na lang kami doon sa may Mercato Centrale, which is nandito rin yun sa Roma Termini. So ito sobrang highly recommended ko kasi first talagang sarap ng mga food na nakain namin. And ang dami ng variety ng mga Italian food, mga sandwiches, panini, yung mga tiramisu, even dessert. Sobrang dami. Even may mga Asian food sila. In terms of price, I think mid-price siya. Considering na siguro mga average meal, mga 10 euro to 15 euro. So I think doon talaga naglalaro yung average. Lastly, before we rest, actually gusto ko lang to pakita kasi nakakatawa. Diba, kanina naging part tayo ng Holy Door Pilgrimage. Diba? So ito yung sinabi ko na unique every 25 years during Jubilee year na may mga holy doors na nakakalat sa buong Rome, sa iba-ibang church. So ito naman sa St. Peter's Basilica. So open lang yun for every 25 years. May mga binibigay din sila sa mga participants na parang Jubilee kit. Yun na lang tawagin natin. So mag-quick haul lang tayo. So nandyan siya sa parang drawstring bag. Ayan. So nandyan yung mga binigay nila. So first is ayan. So may mga t-shirt sila. 2 t-shirt na may Jubilee logo. So isang green and isang white. Ayan. So ito yung nakakatawa guys. Even hat, di ba? May mga paganyang hat pa kasi sila dahil yun nga maaraw. So pwede mo gamitin. Tapos may logo rin syempre na Jubilee. And of course, meron din silang binibigay na mini rosary. Ayan. So may mga logo din. So imagine nyo guys, libre lang yan. Pinamimigay nila dito sa may Vatican. And I think ito yung pinakamaganda. And siguro yung mga mas magagamit ko pa is water bottle. So usong-uso yan dito. Syempre, pag maglalakad ka, may mga konti kami nakitang refilling station dun sa along the way. So pwedeng may dala kayong bottle na kayo tapos magre-refill lang kayo ng water. So ayun lang guys. So pagod na magre-rest na rin kami. We have an early train to catch pa tomorrow. So bukas yun na malalaman kung saan naman tayo pupunta next. Ayan. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And see you guys on the next one. Bye!